Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values, makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Yan, good morning po. Maraming salamat po, Spin, sa pagkakataon na ito na muli tayo nakabalik sa ating palatuntunan, Devotion Pilipinas. Ayan, good morning Pilipinas. Narito naman po ulit ang ating programa na maghatid sa inyo ng positibong balita mula sa salita ng ating Panginoon. Kaya po, maraming salamat po na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tayo'y magising sa ating pagkakatulog. And of course, binigyan din tayo ng himbing sa ating tulog na walang anumang mga balat, isturbo sa atin. No? Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Dahil sa kanyang kabutihan ay patuloy tayo na lumalago sa ating pananampalataya. Ayan, good morning po Pilipinas. Gising-gising na po tayo at tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos, no? At patuloy tayo na maglilingkod sa Kanya. Ayan, pakinggan natin muli itong napakagandang awit. No? Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan. Kaya't sa aking mga labi, nagmumula ang papuri. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Papuring awitin, aking lilikhain, upang ang bawat tao ay pagpalain.
mga pusong bato naway hikuin mo ng simple kong papuri para sa'yo, dahil sa'yo. Oh, Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo. Nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo ay nadakilain ko. Oh, Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo. Nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo ay nadakilain ko. Pangalan mo ay nadakilain ko. Pangalan mo ay nadakilain ko. Ayan, purihin ang Panginoon sa awit na yan. Harinawa ay kaibigan nyo at pinagpala kayo ng ating Panginoon. Okay, yung awit na yon, ako po ay tuwang-tuwa dyan sa awit na yun sapagkat ang Panginoon Diyos ay talagang sabi dito ay dapat kailangan natin bigyan ng kapurihan. Saan man tayo naroon, hindi natin dapat titigilan ang Panginoon na bigyan ng kapurihan. Purihin natin siya, sambahin sa Espiritu at saka sa katotohanan. Okay, good morning, good morning, good morning. Gising-gising na po tayo at narito na po ang inyong programang Devotion Pilipinas. Ayan, muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan ng Devotion Pilipinas. Dito yan sa Spin Media Broadcasting Network Philippines. Dito po sa Dasmariñas City. Okay? Akin po kayo inaanyayahan na patuloy po kayo na magsubaybay sa ating programa. Okay? Para sa ikalalago ng ating pananampalataya, ipatuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon. At narito po ang ating daily devotion, no? Sa ating programang ito na dapat po lahat tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos sapagkat wala na po karamihan sa atin, no? Karamihan sa atin wala na pong mga panahon para makapagbasa ng Bible, makapag-pray, no? O maging sa pagsimba, no? Wala na pong panahon ang mga tao sapagkat busy na po sila sa kanilang mga gawain para sa kanilang mga sarili.
Hindi naman masama yun na handa natin ating sarili, pero bigyan natin ng kapurihan ng Panginoon. Sambahin natin siya ng lamang kaysa ating sarili. So ito po yon ang ating panyaya na patuloy po kayo makinig at manood sa ating programang Devotion Pilipinas. Ito ay gawin nyo lang radyo ito, no? Ibuksan nyo lang ang inyong mga cellphone at patugtugin nyo lang dyan, no? Pagka napatugtog nyo lang, hayaan nyo lang yung magsalita dyan. Oo. At sa inyong pakikinig ay matuto kayo. Palay mo, yung salita ng Diyos ay tumurok sa inyong puso at isipan. At sa gayon, ay ikaw ay kakausapin ng Panginoon, no? At gagamitin kanya sa kanyang gawain. So, salamat po sa mga sumusubaybay sa atin sa ating programang Devotion Pilipinas. Okay, tayo bati-bati na tayo, no? Bati-bati muna tayo kasi nga wala pa yung ating mga nanonood. Okay, so patuloy kayo na tawag dito na magbukas ng inyong Facebook at nariyan naka-pop up na dyan sa inyo at buksan nyo itong ating programa, huwag nyong lagpasan. Ano? Ito'y buksan nyo sapagkat ay pagpapalain tayo ng Panginoon dito. Alright, so bati-bati muna tayo habang tayo ay nag-antay ng mga kababayan natin na nagsusubaybay sa atin. Okay, bati-bati muna tayo. Allah, sige. Ayun. Ayun, yung mga nais magpabati dyan, ay patuloy lang po rin kayo maglagay sa inyong mga papel. Mga papel. Ano ba yan? Kalimutan ko na naman. Maglagay kayo ng mga pangalan nyo dyan. Maglagay kayo ng comment niyo dyan sa atin chat box dyan. At ilagay nyo ang pangalan nyo at kung nais nyo po magpabati, birthday, anniversary, or ano man dyan na mga klaseng anniversary. Okay. At bati tayo muna. Okay. Ayun. Ayun na. May kapayapaan. Ayun na talaga. Kaya't sa aking mga labi. Okay, good morning. Gising na po kayo, gising na at damputin yung inyong mga Bible. Dahil nandito na po ang inyong programang Devotion Pilipinas, maghahatid sa inyo ng positibong balita at mula sa salita ng Panginoon. Okay, bati muna tayo at good morning sa ating CEO and Vice President natin, no? Ang ating General Manager ng ating Spin Media Broadcasting Network Philippines. Good morning, Sir Reed Redelicia. Ay nawa, nakikinig po kayo sa ating palatuntunan, Devotion Pilipinas. Naintindihan naman natin na busy sila, no? Busy ang ating presidente sa gawain. Okay. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon, Sir, ang pamilya nyo. Maging si Pastor Jihan, yung ating Senior Vice President, Pastor Jihan Sininya, good morning. Kamusta kayo dyan, Pastor? Okay, long time no see. Ayan, nawa po paglain pa rin ng Panginoon at ang buong pamilya niyo po at ang inyong gawain diyan. At muli po ay Happy New Year. Ayun, bati-bati din po tayo. Patuloy tayo sa pagbabati ng ating mga pastors nandito. Dami ng mga pastors natin dito nagpabati dito, ano? Ay nawa nakikinig po kayo at nanonood, ano? Ayun. Okay, binabati ko po ang aking senior pastor, si Pastor Ramel Poliano po naman. Nandito lang po siya sa Dasmariñas City. Siya po yung aking senior pastor. Siya yung aking pastor na naghuhubog sa akin sa salita ng Diyos. Ayan, pagpalain pa raw kayo, pastor ng Panginoon. Okay.
Ayan, good morning din sa ating kaibigang pastor dyan sa Tagaytay. Pastor Norman Balboa. Pastor, good morning po sa inyo lahat diyan, maging sa inyong family at sa inyong gawain dyan. Ay nawa pagpalain kayo ng Panginoon. And of course, good morning din dyan sa ating kaibigang pastor dyan sa may Silang City. O City ba yung Silang? Anyway, good morning po, Pastor Rodel Antang. Ay nawa, nakikinig po kayo sa ating programa at kayo po ibinabati ko dito. Good morning din sa iyong family. At nawa, pagpalain ng Panginoon ang inyong family at ang maging ang gawain ninyo diyan lumago sa Silang. Pa tayo sa Quezon. Ayan, good morning po sa ating kaibigang pastor dyan, si Pastor Limuel Tamon. Pastor Limuel Tamon, good morning po sa inyo dyan. Ayan, good morning din po sa ating kaibigang pastor dito sa Dasmariñas, si Pastor. Ayan, Pastor Jonathan Valles. Pastor Jonathan, good morning. Ayan, pasensya na po, ako yung nagigising sa inyo. Ay, tanghali na po, 7:46 na pala. Ayan, good morning sa iyo, Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon. At yung senior pastor, si Pastor Delphin Apostol. Ayan, good morning, Pastor, sa inyo lahat dyan, sa pamilya mo po. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At good morning din sa ating kaibigang Pastor doon sa Samar. Ako, si Pastor John Valles, magkapatid tong dalawang ito. Ayan, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At ikaw nawa ang ayan, good morning po sa ating mga kaibigan dyan. Ang dami nating mga babatiin. Ayan, di ba? Anday lang, kami nag-ano sa atin. Anday lang. Ay nadakilain ko. Ayan po, pasensya na po tayo ay nagkaroon ng abala ng konti lang, no? Sapagkat hindi maiwasan bilang isang ama ay may lumalapit sa akin. Okay. So, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ayun. At ang ating patuloy sa ating pagbabati, no, sa ating mga kapastoran. Ayun. Ayun, nabati ko na po sila Pastor Valles. Ayun, binabati ko rin si Pastor Romel dyan sa may Naik. Okay, Pastor Romel Borja. Good morning at papalain nawa kayo ng Panginoon, maging ang pamilya niyo. At ang gawain niyo, of course, ay lalago po sa pamagitan ng kapangyarihan natin Panginoon. Pastor Boyet, good morning. Pastor Boyet Marinho. Ay, Pastor Flora. Pastor Flora, Arturo Flora, good morning po sa inyo. Ayan, nawa po pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain dyan. Ayan, good morning din po sa ating kaibigan dyan sa Batangas. Ako nakalimutan kong pangalan. Sorry po, Pastor, ano? Pastor Artie ba yun? Ano, nakalimutan ko, no? Oo, pero Pastor, nag-usap-usap po tayo doon sa chat. Nag-usap tayo sa chat pero nakalimutan ko po talaga. Sorry po dahil napakadami po hindi ko nasulat, no? Pero ganun pa man ay binabati ko po kayo ng magandang umaga po dyan. Pastor Mariano, Job Mariano, Pastor Job.
at sa iyong kaibigan mga pastors dyan, no? Next time po, isulat po inyong mga pangalan at kayo ay mabati ko po ng magandang umaga po dito sa ating programang Devotion Pilipinas. Babawi na lang po ako sa iyo, Pastor. Ayan, so marami po itong mga pastor na ating babatiin, ngunit wala na po tayong oras. Ayan. Okay. Ay, lipat na tayo sa Bulacan, Pastor. Okay. Good morning po dyan sa ating kaibigang Pastor Gary Lanoza. Okay, yan yung mga pastor nating mga masisipag sa gawain ng Panginoon. Pastor Fanny Maslog. Ayan, good morning po sa inyo, Pastor. Pagpalain kayo ng ating Panginoon diyan. Ikaw ang nagbigay pag-asa ng Okay, good morning kay Pastor Kit. Pagpalain naman kayo ng Panginoon. Pastor Ian Makaspak. Morning. Pastor pangalan nito. Kaya't sa aking mga Loading. Okay. Pastor, No way. Ayun, nahuli ka. Pastor, no way. Guys, good morning. Maging sa iyong pamilya dyan. At ang inyong gawain. Pagpalain ng Panginoon. Sino pa bang mga pastor na hindi ko nasusulat dito? No? Ito, dinaragdag ko lang to, no? Yung mga nakasulat lang kasi. No? Ayan, si Pastor Wilson. Yan sa Quezon. Pastor, good morning po. Pagpalain naman kayo ng Panginoon. Ingat po kayo. Si Pastor Richan. Diyan po sa, ano ba sila? Binyan. Pastor Richan, good morning po. At pagpalain naman kayo ng Panginoon, maging yung pamilya nyo at ang inyong gawain dyan sa Binyan. Ayan, nabati ko na po kayo, no? O, baka meron pang magpahabol dyan. Hindi ko kasi makita eh. Sa sunod na lang. Okay, lipat-lipat na tayo. Lipat-lipat na tayo sa Negros Occidental and Oriental. Ayan, lipat na tayo doon. Ayan, bugtaw na kamudra sa Negros Occidental. Ari ng inyong mga programa nga ginahulat ang Devotion Pilipinas. Wow. Malapit na natin ito mailipat ang ating programa sa Negros Occidental. Good morning po, Pilipinas. Good morning, Negros Occidental. Mayong aga dira sa inyong tanan. Ako pala si Brother Roy, Pastor Roy Hobagat, ang nagpapakilala sa inyo, lingkod ng Diyos. At naghatid sa inyo ng positibong balita mula sa salita ng Diyos. Okay, good morning po sa inyo dyan. Pastor Dalipi, mayong aga sa inyo katanan. Okay, sa inyo mga amigo, mga pastor mga kaibigan naton na hindi ko nasulat dire ay good morning sa inyo. Okay. Ayan, good morning kay Pastor Albior. Good morning din kay Pastor Banyas, Reggie Banyas. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon, ang inyong gawain diyan ay lalo pang sumagana sa salita ng Diyos. Para sa iyo. Okay, tuloy po kayo na mag-share ng ating programa para po maraming makapanood ng Devotion Pilipinas. Ang mahalaga po dyan ay makapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Kaya po ako dito na sumusumamo sa inyo. Sumusumamo talaga, no? Na nais ko pong manood kayo sapagkat gusto ko na makapakinig kayo ng salita ng Diyos. Hindi naman na ito na manood kayo para mapanood nyo ako, hindi po ito ang dahilan.
Ang dahilan po talaga dito, nais ko po na mapakinggan niyo ang salita ng Diyos. Bigay pag-asa ng buhay. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, dapat lagi tayo nagbabasa ng Bible. Lagi tayo nagpipray. Ang panalangin, dapat hindi natin ito iwaglit sa ating buhay. Darating na ang Panginoon. Kailan mo pa gagawin yan kung dumating na siya? Oh, it is too late. Ang sabi ng Panginoon, ngayon natin ito gagawin, no? Para makita ng Panginoon ang ating interest at consistent na paglilingkod sa ating Panginoon. Pag busy tayo sa ating mga sarili, pagdating ng Panginoon, sorry tayo. Bye-bye. Kaya ngayon tayo magbakas. Ngayon tayo magtrabaho sa gawain ng Panginoon. Okay, good morning po dyan sa ating mga utodra sa Kamingawan. Good morning kay Delia, no? Tayo mga bata dira, kay Sheikh, kay nalipatan ko ang mga ngalan ninyo. Okay. At good morning dyan sa kay Jay Kiting, no? Kay Jay Jutay. O sa akon nga pugwapa gid lang nga pinsan ko ni pugwapa nimo si Nini Blahaw. Good morning sa inyo na tanan ha. Kay imong asawa kay Pagang. Ano ka pangalan ni Pagang? Okay, comment lang po kayo. Comment lang kayo dyan, no? Para patuloy tayong magbabasa ng inyong mga pagbati. Ayan, binabati ko dyan yung ating mga kaibigan dyan. Yung mga kaibigan ni Delia daw, ginapabati sa akin noon, no? Ang kanilang mga staff dyan at ang kanilang mga kasama dyan sa kanilang trabaho sa Kabangkalan. Ano ba yun? Ano bang kanya? TC ba yun? TCT? Hindi ko. Bahala na. Basta yung kasama nyo dyan ng mga nagdudut-dut. Ano ba tawag dut-dut? Naghihilot-hilot dyan. Okay? Good morning po sa inyo ng lahat. Kayo dyan, mga staff na sinasabi ni Delia, no? Kita-kita na lang tayo dyan sa pagpuli ko na sa Bangkalan. Okay. Good morning po sa inyo tanan. Good morning. Okay, good morning po sa akon nga utodra sa may tawag dito, Kawayan City. Okay. Kay Nonoy Dante, good morning Noy. Nawa nakikinig kayo ng ating programa. Good morning sa iyong family, no? Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Patuloy kayo manalangin, magbasa ng Bible, magsimba, no? Na tayo ay hindi dapat nakadepende sa ating sarili, kundi nakadepende tayo sa ating Panginoon Hesus. Good morning din kay Lablab, no? At sa kanyang pamilya. Okay. At good morning din sa aton nga utodra sa may Kawayan, no? Kay Toto, Aaron, good morning. Good morning sa iyong pamilya. Mag-ingat kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, sa kay Akay, no? Si Akay sa Kabyaren at ang iyang asawa, Maring Chudi, kanyang mga anak, mga apo dira, no? Good morning sa inyo tanan dira. Si Sayon, good morning. Day, good morning. Gibati na kita ha, mamati ka bla, mag-load ka mo sa inyong cellphone. Nakabakal ka mo ng cellphone, wala load din, hindi makabakal sang load. Ano ba naman? Dapat pag may cellphone, magbakal ng load. 20 pesos lang ang load. 50 pesos. 100. Ang cellphone, 4,000. 10,000. 20,000. Diba? Okay. So mag-load kayo para mapanood ninyo ang ating programang Devotion Pilipinas at makapakinig kayo ng salita ng Diyos. Good morning sa akon nga nanay, no, sa Bacolod, kag si Dabi. Good morning po sa inyo. Ani bala o nagapamati ka mo. Magmati-mati man minsan sa atong programa. Buksan nyo man at ipamatian lang. Okay? Hindi ko naman sinabi na masumunod kayo. Hindi. Mabatian nyo lang na ginabati ko kamo blahaw.
kaya't sa aking mga Okay. labi So, good morning man sa akong tatay, si Roming. Tay, bangon na tay, bangon na. Kay alas 8 na, makanto ka na sa dagat, maligo-ligo dito, maglubong-lubong dito sa may balas, di ba? O, mo nga tiil, tay ha. Mabakod na sa akong lakat ka lang pirmi. Okay. Basta, himuon mo lang dira sa himuon mo lang dira sa may balas, magtambling-tambling ka lang bala dira ihaw. Tumbling-tumbling, tapos maglagan-lagan, di ba? Parang imong tiil na magbakod na siya. Para magbakod pa na sa isip-asipa mo na sa may puno sang niyog baladrahaw. Atay, ginapakadlaw talaga tayo. Kada mamati ka mo tayo ha sa akong programa, ha? Okay. Okay, good morning muli sa ating Pilipinas. upang Okay, makinig na po tayo ng salita ng Diyos. Mayroon na po kayong mga Bible dyan. Okay, patuloy po i-share ang ating programa. Like and share and follow. Like and share and follow. Share nyo sa inyong mga kaibigan. No? Sa inyong mga passbook dyan kung ayaw nyo. Passbook? Ano ba yun? Passbook yung mga pinabanggit. Hindi. Facebook. Ayun. Yan, i-share nyo po. Share lang. Share sa inyong mga kaibigan. Para makapakinig din sila ng salita ng Diyos. Hindi doon sa dahil sa makita nila ako, kundi makapakinig sila ng salita ng Diyos. Okay, good morning dyan sa ating kaibigan, kay Brother Nonong, kay Nanay Susan. Good morning po sa inyo. Hanawa po, manood kayo sa ating gawain. Binabati ko po kayo, Brother Oli. Good morning sa inyo dyan lahat. Okay, Kuya Efren, kapatid ni Brother Nonong. Good morning po. Ayan, tapos na po tayo. At good morning sa ating mga nag-birthday ngayon. At mga nag-held ng kanilang anniversary. Good morning po sa inyo. Happy anniversary. Happy birthday. Happy. Ayan, of course, good morning. Lipatan ko ba? Nakalimutan ko. Okay, nga akong nga miga blada na si Ma'am Cecilia Swalog. Ma'am Maria Cecilia Swalog. Good morning, Ma'am. Good morning. Nalipatan ta ka ba? Nakalimutan ta ka ba? Okay, good morning din sa iyong Mr. no, si Sir Joseph Swalog. Good morning po sa inyo lahat dyan, sa inyong mga staff, sa inyong lahat, mga student dyan. Good morning po sa inyo. At nawa po ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, dito na tayo sa ating Devotion Pilipinas. Okay, oras muna tayo, oras. Ayan, ulit. Iyon, 8:03 ng umaga. Okay, oras na po tayo para tayo ay mag-devotion. Okay. Balik na po tayo. Ready na po kayo? Get your Bible para tayo ay makapagbasa ng salita ng Diyos. Ayan. Okay. Ayan, buksan nyo ang inyong mga Bible. Okay. Buksan nyo ang inyong mga Bible sa Ephesians chapter 4, verse 13. Actually, 10 ito hanggang 16. Okay, pero 13 lang yung ating babasahin. Dito lang tayo magbasa. Okay? Tayo ay magbasa na? Ayan, Ephesians chapter 4, verse 13. Ito pong sinasabi. Mas maganda, basahin natin ang 12 para medyo maganda. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Edifying of the body of Christ. Ayan, okay? Ulitin ko po. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry,
for the edifying of the body of Christ. So may dalawa ditong pakiusap na sabi dito, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Dalawa. Okay? So, verse 13, sinasabi dito, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature ba yung stature? Of the fullness of Christ. Tagalog basahin natin. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Tama? Yun. Manalangin tayo. Amang Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita. Purihin kayo, Lord, na muli po kami nakapag sa impapawid ng inyong mga salita. Tulungan niyo po, Lord, ang bawat mga nanonood at makikinig ng ating ng programang Devotion Pilipinas. Lord, itulog niyo po, Ama, sa kanilang mga puso at isipan ng inyong mga salita upang maramdaman nila, Panginoon, ang inyong pangusap. At patuloy, Panginoon, na kayo ang kanilang sasambahin, paglingkuran, habang kami, Panginoon, ay may panahon pa para ikaw ay aming paglilingkuran. Tulungan niyo po, Lord, ang inyong mga salita na hindi babalik na walang kabuluhan sa inyo, Ama. Saan man po makarating ang programang ito, Panginoon, patuloy mo po silang paunawa sa kanila ang inyong mga salita. Ano man kanilang mga lahi, Panginoon, ay patuloy mo po paunawa sa kanila, Ama. Lord, itago niyo po ako sa likod ng inyong cross upang kayo makita, Panginoon, at hindi po aking sarili. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na ito, sa oras na ito na kami po nakapag-broadcast ng inyong mga salita, Ama. Ay nawa, marami pong makapakinig nito at maraming makakilala sa inyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. So, yun na. Ikaw nga, ito nga sabi ko, no, na ito ay sa verse 12, na sabi dito ay sa ikasasakdal. Okay. Pag sinabing ikasasakdal, yung sinatawag nilang perfecting of the saints. Yung maging sakdal, maging lumakas at maging stable ang ating pananampalataya. 'Di ba? Kasi dito ay tinuturo dito, no? Itinuturo dito ni Apostol Paul na ang Panginoon Diyos natin, sa verse kung babasahin natin ito, na tayo ay mga tawag dito, tinawag in one hope, sabi dito, no? Na lahat tayo ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, sabi dito sa verse 4. Sabi dito sa verse 4. May isang katawan at isang espiritu gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa inyong pag-asa ng pagtawag sa inyo. 'Di ba? So ito 'yon na ipinapakita dito ni Apostol Paul na tayo mula nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, no? Ito ay sa mga anak ng Diyos, no? Na tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay mga isang espiritu. Espiritu ng Diyos ang ating tinanggap sa ating buhay. Si Kristo Jesus ang tinanggap natin sa ating buhay. Iisa tayo. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kung ikaw ay kumilala sa Panginoon,
nagsisi, iisa ang ating espiritu, no? Tayo na mga mananampalataya ay iisa lang yan. Kaya hindi dapat tayo nagkakaroon ng mga hidwaan, mga away-away ng hindi pagkaunawaan, maging ang salita ng Diyos pinag-aawayan, no? So isa lang yan, ang ibig sabihin diyan. Kung kayo ay nais niyong pagdebatihan ng salita ng Diyos, ay hindi po kayo iisa sa espiritu ng Diyos. Kasi ang espiritu ng Diyos, ang lahat ng kumilala sa Diyos ay isang espiritu, isang pangunawa yan, no? Kung paano tayo tinawag ng Panginoon, lahat tayo ay tinawag ng Panginoon na maglilingkod sa Kanya, mag-aakay ng kaluluwa. Ikaw ba, nang niligtas ng Diyos, yung pag-aakay ng kaluluwa, exempted sa'yo? Ikaw ba, nung tinawag ka ng Panginoon, exempted sa'yo yung pagsisimba ng linggo? Or exempted sa'yo yung pagsisimba ng Miyerkules? Gusto mo, Sunday lang, ng hapon ka lang, o di kaya ng umaga ka lang, exempted sa'yo? Hindi yan. Yan ay package na pag naglilingkod ako sa Panginoon, maglilingkod ka rin sa Kanya kasi isa tayo ng espiritu no? Dapat kung hindi mo 'yun naunawaan, maaaring nauna ako sa iyo at itanong mo sa akin kung bakit ako ba nagpapatuloy, ikaw hindi. Ayun, itanong mo sa iyong ka-brother, sister diyan kung anong nangyari. Bakit ikaw ay hindi nagpatuloy, ngunit siya ay nagpatuloy? No? Dahil iisa naman tayo ng espiritu. Isa lang naman ang tinanggap natin sa ating buhay, si Kristo Jesus lang. 'Di ba? Kaya sabi dito, iisa ng espiritu, isa ng espiritu. May isang katawan at isang espiritu. So, isang espiritu lang ang ating tinanggap dito. Hindi espiritu ng demonyo. Espiritu ng Diyos ang mayroon sa atin. Tama? Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Kaya sa verse 5, sabi dito, isang Panginoon lang. Di ba? Kaya hindi ko alam bakit nag-away-away yung mga tao. No? Dahil maraming Panginoon. Yan ang problema dyan. Nasa kalituhan mo, sa dami ng Panginoon na iyong alam, hindi mo na alam tuloy kung sino yung Panginoon ang iyong sasambahin. Paano? Isa yan danger yan. Na sinabi ng Bible yan na mag-ingat tayo sapagkat darating ang araw na maraming manglilito. Maraming mga false Christ, for prophets, for teachers, for pastors, mga false pastors. Marami yan. No? Mga bulaang, mga ngaral. So, mag-ingat tayo dyan. Kasi pag oras na hindi kayo mag-ingat, matatangay kayo. Sabi doon, maging yung mga mananampalataya na. Okay, malilito. Kasi nga, pinabayaan nyo na dapuan kayo ng ibang mga espiritu. So kung kayo ay mga anak na ng Diyos, patuloy kayo maglilingkod sa Kanya para hindi tayo malito. At isang Diyos, isang pananampalataya. Tanya nyo yun? Na kung talagang ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mayroon kang isang Diyos at isang pananampalataya. Kung ikaw nakakilala sa Panginoon, pero kung hindi, maaaring hiwala sa iyo ito. Ang Diyos mo, nandyan lang sa bibig mo. Pero wala sa puso mo. Kaya wala kang pananampalataya. May Diyos ka, pero wala kang tiwala sa Kanya. So wala kang pananampalataya. At sabi dito, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayun. So, ang totoong mga anak ng Diyos, mayroong isang Diyos, isang pananampalataya, at mayroong bautismo. Ang tinatawag nilang baptism. Diba? So, ibig sabihin, itong tatlong ito, Panginoon, pananampalataya, at baptism, nagkaroon ng unity. Yan nga pala, yung ating pamagat dyan, ay meron tayong tinatawag, ang pamagat natin ay unity of faith. Okay? Kaya, ito, ang ating pinag-aralan dito, na kung tayo totoo ay isang anak ng Diyos, hindi ka na magdadalawang isip. Mag-aaral tayo. Ako, nag-aaral ako ng Bible. Nagbabasa ako ng Bible. Dapat ikaw nagbabasa din ng Bible.
Oh, ako nananalangin ako, ay dapat ikaw nananalangin din, 'di ba? Ako nagpabautismo ako, ay dapat magpabautismo ka rin. Hindi yung mayroong iba pagka hindi na sila nagsisimba, kailangan bautismuhan sila ulit. Alam niyo 'yon? Na hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng Bible. Pag oras na ang iyong sinasalihang simbahan ay hindi alam ito, sigurado ako hindi rin alam papunta sa langit 'yan. Useless lang ang buhay niyo diyan, mapapahamak lang kayo. Ako sinasabi ko na sa inyo, huwag niyo akong sisisihin balang araw, ha? Yung mga sinasalihan niyo diyang simbahan na hindi alam kung saan pupunta pagkatapos ng kamatayan, lahat kayo mapapahamak. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diyan ka kasi dahil busog ka. Tinutulungan ka, lahat ng iyong kailangan ay nandyan. Pero yung kailangan ng iyong kaluluwa ay hindi po yun nasusuportahan. Mapapahamak po kayo lahat. Winawarningan ko ang buong mundo. Ha? Winawarningan ko kayo. Na pag ang Diyos o si Kristo ay wala sa iyong puso, ang Diyos mismo, yung si Kristo, yung napako sa cross, pag wala yan dyan sa iyong puso, wala sa buhay mo si Kristo, mapapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno. Malapit na darating ang Panginoon, kaya wag mo na ito antayin na dumating pang Panginoon at maniwala ka sa Kanya. Late na yan, no? Ngayon yung sinasabi ng Panginoon, na ngayon ka dapat makinig, ngayon ka dapat maniwala sa mga salita ng Diyos na ating pinangangaral dito. Huwag ka malito. Hanapin mong totoo. Ha? Ito dapat, isang espiritu lang ang mayroon sa iyo. Ay pag maraming espiritu mayroon sa iyo diyan, maguguluhan ka niyan, di mo alam kung saan ka pupunta. Di mo alam kung ano gagawin mo. Di ba? Pero ang madalas diyan, pag hindi mo alam ang espiritu na mayroon sa iyo, madalas ang nangyayari diyan, napupunta ka sa kapahamakan. Okay? Kaya dito, sinasabi ko lang sa inyo, na pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, tandaan niyo po ito ha, ganitong mga pangungusap. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, may pananampalataya sa Kanya, nagsisi ng iyong pagkakasala. Okay? Nagsisi. At diring-diri ka sa iyong kasalanan. Ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Yan, di ba? Pagtanggap sa Panginoon, yung regalo na ibinigay ng Diyos sa atin ba, si Jesus Christ. Pag tinanggap natin yan, no, na may pagsisisi sa ating buhay muna, bago natin tanggapin si Kristo, ay sure ball ako, mayroon kang isang Panginoon, isang Espiritu. At mayroon kang isang pananampalataya. At mayroon kang isang bautismo na naintindihan mo kung bakit ka nilubog sa tubig. Kasi mayroon ibang nagbabautismo for the sake of membership ng simbahan. Akin na yan, naming member yan. Bakit na baptisman na namin yan? Tanungin mo, bakit ka binautismuhan? Ano ang dahilan? Ano ang purpose ng baptism? What is the meaning of baptism? Ay, hindi ko po alam eh. O, di ba? Kita mo yung ginawa mo? So, hindi maganda yon. Kapahamakan ng inyong matatamo sa impyerno. Kaya tayo dito nangangalandakan ng ganitong tamang pananampalataya kasi gusto natin yung tao hindi mapunta doon sa impyerno, hindi mapapahamak, kundi mapunta sa langit. Yan ang kailangan natin dito. Ngunit maraming mga taong mga bulaang ngaral na pinipilit ang kanilang gusto. Dumami lang ang kanilang mga member. Pero hindi naman ligtas. Pag tinanong mo saan mapunta pag namatay, hindi ko po alam. Pag tinanong mo kung kilala niya si Kristo, oo, kilala ko. Nakakalungkot. Ako po, pag nakarinig ako ng ganyan, pag nagsusuluining ako,
Nakakarinig ako ng ganyan, nalulungkot ako. Pero pagka yan ay nakinig sa akin at nakapag-deal ako ng salvation at tinanggap niya yan, masayang-masaya ako. Pero yung mga taong ayaw niyan, tinatanggihan niyan, malulungkot ako. Kasi hindi nila nakikita ito, no? Dahil mapapahamak sila. Lahat ng mga taong nag-reject ng salita ng Diyos ay mapapahamak sila sa apoy at asupre doon sa impyerno na siyang ikalawang kamatayan. So kaya nga po tayo ngayon dito ay nangangaral ng ganito katotohanan. Pilit natin nilalabanan yung mga nangangaral ng mga bulaan. No? Huwag kayong makinig sa kanila. Ang pakinggan nyo yung nangangaral na kung saan mapunta. Na pag alam mo ang nangangaral na pupunta ng langit pagkatapos ng kamatayan, ay dyan kayo sasama. Pero kung hindi nyo alam na ang tao ay pag namatay, hindi niya alam kung saan siya pupunta, huwag kayo sasama dyan. Mapapahama kayo sa impyerno. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung kayo itong nakikinig ngayon sa akin, na wala ding alam kung saan pupunta, makinig kayo ng maigi. Dahil gusto ko po na kayo mapunta sa langit. Kasi ang langit po ay masaya doon. Ang impyerno po, apoy yan. Mapapahamak ka doon. Mabuti lang kung mamamatay ka, hindi ka mamamatay doon. Maramdaman mo lahat ng ginawa mo sa mundo. Lahat ng ginawa mo kay Kristo, mararamdaman mo. Lahat ng sakit, ang hirap, sabi doon sa Bible. Nangangalit ang iyong mangingipin sa hirap at sakit, sa init ng apoy. Na gusto mo namang kitilin ng iyong buhay, ngunit hindi mo magagawa. Sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng tinatawag na katawan na hindi matutupok. At iyon ay gagawin mo everlasting tormented. Walang katapusang kahirapan, paghihirap. Nandoon yung mga uod, kinakain ka, hindi ka nauubos, sabi ng Bible. Lumabas-pasok sa iyong tainga, sa iyong ilong. Hindi ka nauubos ng mga uod na yan, lalaki, kinakain ka. Sabi ng iba ay ito ay illusion lang. Hindi yan totoo. Illusion lang, imagination ba? Ito-torment ka, imagination. Sabi ng iba. Hindi ko alam bakit dinadagdagan nila yan. Ang Bible nagsasabi yan ng totoo. Huwag niyong ito-twist. Kaya ang tao tuloy, naging kampante. Totoo yan. Illusion, imagination, ito-torment ka talaga. Kasama yung katawan mo. Sabi yan sa Bible . Alright? So ito, na pag ikaw ay totoong anak ng Diyos, mayroon kang isang Espiritu. Mayroon kang isang Panginoon. At mayroon kang isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang suma sa ibabaw sa lahat at suma sa lahat at nasa lahat. Grabe, lahat ng lahat nandito na. Lahat ng lahat. Sino pa ba sa inyo dyan na lalamang dyan? Wala nang lalamang dyan. God, one God and Father of all, who is above all. Sino pa dyan ang lalamang dyan? May lalamang pa ba dyan? Sino yung lalamang sa inyo dyan ng mga tao dito sa mundo? Wala nang lalamang dyan. Siya na, ang Diyos. Ang ating Ama sa langit, siya na ang above, is above all. Wala nang iba pa. Kasi kanino ka sasama? Doon sa nagtaas-taasan lang na ibabagsak din ng Panginoon yan? Sinasamahan mo, babagsak din niya ng Panginoon. Ang inasasabi mo na siya yung Diyos,
at siya yung si Kristo, siya yung hinirang ng Diyos, ibabagsak ng Panginoon yan. Dahil wala nang tataas pa sa Kanya, kundi ang ating Panginoon. And through all, and in you all. Wala nang iba. Siya na yun. Kahit ano pa yan, kung ano pang mga all na ninyo dyan, wala nang lalagpas dito. Okay? Datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Ayun. So kita nyo po yon, mga kaibigan, na tayo na mga niligtas ng Diyos ay mayroon tayong ibinigay ng Diyos sa atin na biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya kung anong ibinigay sa iyo ng Diyos, dapat tanggapin mo yan. No? Kaya, bago siya sabi dito, bago siya umakyat sa langit, bago siya umakyat sa langit, sabi dito, ay ito yung kanyang mga ginawa. No? Kaya kung ikaw ay hindi pa anak ng Diyos, wala kang alam dito sa mga kwentuhan na ito, no? Pero kung ikaw ay anak na ng Diyos, marami kang malalaman dito sapagkat ito yung sinasabi niya sa Bible na sabi dito, kaya't sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ibig sabihin yung mga bihag tayo ng demonyo no? Gapos-gapos tayo ng demonyo kaya lahat nan gagawin natin, lahat ng kasamaan gagawin natin, kalukuhan, dahil nga gapos tayo ng diablo. Noong ang Panginoon ay binihag tayo ng Panginoon muli, tayo ay kinalagan ng Panginoon. Dinala na ng Panginoon yon, wala na. So, lahat tayo dito ng mga tao ay pinatawag na ng Diyos. Lahat tayo ng mga tao ay niligtas na ng Diyos. Kaya lang ang problema dito, ang iba ayaw nila. Ayaw nilang magpakalag. Ayaw nilang magpatanggal ng gapos sa demonyo. Gusto nila doon lang sila. Di ayaw nila. Sabi ng Panginoon, may free will kayo. Ayaw nyo, di sige, wag. Okay, pero lahat binigay ko na sa inyo. Ngayon, ang binigyan lang ng Panginoon nito, ng kaligtasan, ang yung mga tumanggap sa Kanya. Binigyan ng Panginoon ng mga biyaya ay yung mga kumilala na sa Kanya, naniwala at nagsisi at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. So sila lang yon. Yung mga hindi kumilala sa Panginoon at hindi tumanggap sa Kanya, ay hindi niya yan pinagkalooban ng kaligtasan. At yun ay patuloy pa rin ang kapahamakan na mayroon sa kanila doon sa impyerno. Pero hindi pa huling lahat ngayon. Ay pwede pa po tayong humingi ng tawad sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, at tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas mo at ikaw ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. So yan po yung sinasabi dito na ito na. Sa verse 10, sabi dito, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kataas-taasan ng buong sangkalangitan. Yan, si Kristo Jesus yun. Siya yung bumaba doon sa kalaliman nung siya ay nabuhay na muli. Pumunta sa doon sa ilalim. No? At mayroon siyang ginawa doon, pero hindi na natin ito salaysay sa inyo dahil ibang usapan yan. Upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ayun. So may man siya kailangan na maayos at ma-fulfill. No? Okay. Ito na tayo. Sa verse 11 sabi dito, at pinagkalooban niya ang mga iba ng mga na maging mga apostol. Ito na. Okay? So kung ikaw anak ng Diyos, ay ito yung mga pinagkaloob ng Diyos according sa kanyang nais. No? Sabi dito ng Panginoon sa verse ayon sa kanyang sukat sa kalooban sa kaloob ni Jesus sa verse 7. Yan. Kita niyo po yan? Na saan na ba tayo? Yun. Ayun. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro. So yan. Pagka nakita natin yan na mayroon mga pastor at mga propeta na nagsasabi ng totoo, ay pananawalaan natin sila. Pero hindi mo rin alam kasi ang katotohanan, kaya nalilito ka.
Kaya madali lang hanapin yung mga yan. Simple lang. Very simple. Pag narinig nyo ang tao na nangangaral ng langit at pinangangaral si Kristo, pinangangaral ang kaligtasan, yan yung totoo. Huwag kayo maniwala sa mga tao na nangangaral ng kanilang mga relihiyon. Huwag nyo paniwalaan yan. Dito kayo sa amin. Dahil maliligtas kayo dito sa amin kasi mawawala yung mundo, doon sa amin ay mayroon kaming lugar na hindi mawawasak. O, di ba? Mayroon kaming lugar, doon tayo lahat. Na pagka nagkaroon ng dilubyo, ay ligtas tayo dito. O, di ba? Mayroon ganun. Mayroon nangangaral ng ganyan. So, hindi yan totoo. Mali yon. Okay? O. Kaya naawa ako sa kanila. O, kawawa sila dahil mapapahamak sila sa impyerno. Kaya ito po yon. Huwag niyo paniwalaan. Simple lang. Very simple. Pag may lumapit sa inyo, nangangaral ng salita ng Diyos. Si Kristo ang pinangangaral, hindi ang kanilang sarili at ang kanilang simbahan. Sureball yan. Totoo sila. Okay? So yan pong tip ko sa inyo. Kaya paniwalaan nyo yan. So itong mga narinig nyo may mga apostol, ang totoong apostol, yun yung nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi yung totoong apostol, yung hindi nangangaral ng salita ng Diyos. Ang totoong apostol, ligtas, anak ng Diyos, nangangaral ng kanyang salita at ng kaligtasan. Yung propeta, nagsasabi ng totoo na darating ang Panginoon muli at kukunin ng kanyang mga anak at dadalhin muli sa langit. Sila po yung totoo. Okay? Yung mga evangelista na nangangaral ng salita ng Diyos, ng katulad ng sinasabi ko ngayon, yung mga pastors ngayon, mga pastor ngayon, na nangangaral ng salita ng Diyos, hahanapin yung totoong mga pastor. Kasi may mga pastor na hindi totoo. Pastor-pastoran ang pinapangaral ang kanilang sarili. Sarili nilang kapakanan. Hindi ang Diyos. Okay? May mga teachers. Okay? Yung mga teachers na yan, dapat nangangaral din sila ng salita ng Diyos. Okay? So, papakinggan natin sila. So, yan ang ating pinag-aralan ngayon dito na dapat ma-detect natin yan. Sapagkat tayo na mga anak ng Diyos, dapat unity tayo. Nagkakaisa tayo sa Espiritu, nagkaisa tayo sa Diyos, nagkakaisa tayo sa panampalataya, nagkaisa tayo sa ating baptismo at sa ating paniniwala sa Panginoon. Bakit? Sabi dito, bakit kailangan may ganito? Sa verse 12 sabi niya, sa ikasasakdal ng mga banal. Sino yung mga banal? Tayo yun, mga banal, mga anak ng Diyos. Ang hindi anak ng Diyos ay hindi yan banal. Tandaan niyo po yan. Kasi sabi nila, hindi ka pwede maging banal kung hindi ka patay na. Pag patay ka na, saka ka na banal. Kasi nga, nakikita nila na wala daw ginagawa yung tao, mabait daw ang tao, talagang mainhin, sobrang bait, lahat na lang ginagawa, no? Na maging sa kanyang kilos, pananalita, ay akala nila yun ang saints. Yang banal. Hindi po yun banal. Ang banal po, yung mga tumanggap sa Panginoon, nagsisi ng kanyang kasalanan, tulad ko, tulad ng mga nila, na mga kumilala din sa Panginoon. Yan po yung totoong banal na binabanggit sa Bible. Huwag po kayong maniwala dyan, na yung mga banal na yan na hindi naman nakakilala sa Panginoon. Walang banal na hindi nakakilala sa Panginoon. Okay? Lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, sila po yung banal. Okay? Sa ikasasakdal ng mga banal. Sabi dito, for the perfecting of the saints. Yan. Sa gawaing paglilingkod. Yon, kita mo yon? Yung mga the work of the ministry. Okay? So lahat po yan ng mga tumanggap sa Panginoon na totoo. Mayroon kasing tumanggap na hindi totoo no? Lilinawin lang natin yan Baka mamaya magkamali tayo diyan. Dapat ang mga saints yung totoong tumanggap sa Panginoon at nagtatrabaho sa ministry ng Diyos. Nang totoo din. Hindi yung biro-biro lang. Totoo. Sila po yon yung mga saints. No? For the edifying of the body of Christ. Sila po yon yung mga saints
Sila po yon yung mga nagpapatibay sa katawan ni Kristo. No, sila po yon na kung wala po yan, yung mga yan, ay hindi po yan titibay ang katawan ni Kristo. No? Ang katawan ni Kristo ay ito yan na binibigay sa atin na ating sasambahin ang Diyos at ipapakita natin sa tao na si Kristo ay totoo, na si Kristo ay namatay sa krus para magbigay ng kaligtasan sa atin, para tayo ay patawarin sa ating mga pagkakasala. So kung wala po yan, hindi po titibay yan. Magiging stagnant kung wala po nangangaral ng salita ng Diyos na nagsasabi na si Kristo lang, si Kristo lang, si Kristo lang, si Kristo lang ang tagapagligtas. So kung wala pong nagsasabi ng ganyan, hindi po titibay yan. Hindi po yon, ang mga tao hindi po maniniwala dyan. Now, kumbaga tayo yung naging patunay na tayo ay niligtas ng Diyos. Tayo yung mga saints na nagpapatunay na ang Diyos, ang tunay na tagapagligtas at tunay na Diyos sa sanlibutan. Siya ngayon yung nandito. At darating ang araw na matatapos ang mundo. At kukunin tayo ng Panginoon. Sabi niya doon sa diyan, may pangako siya. Dadalhin niya tayo sa langit. Yun yung mga saints. Yun yung dadalhin niya sa langit. Yung kanyang mga anak. Yun. Hindi yung mga taong saints na hindi naman nakakilala sa Panginoon. Saints na, ewan ko, anong klase yan, hindi ko alam. Lahat ng mga saint nandyan, ang daming mga saint nandyan. Santo Niño, Santo Nila. Ang dami. Hindi yan sila. Ang totoong saints, yung taong nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, nagsisi at naglilingkod sa Panginoon ng totoo. So sana po naunawaan natin yan. Kaya dito sa verse 13, last natin, verse 13, till we all come in the unity of the faith. O, kita mo yan. Magiging sakdal tayo lahat hanggang sa magkaisa tayo sa ating panampalataya. Kasi hiwalay na tayo sa panampalataya dahil nga nalito ang iba. Dahil ang iba ay nagkaroon ng kalituhan dahil sa mga pandaraya dito sa mundo. Okay? And of the knowledge of the Son of God. Yan yung ating ipapakita sa mga tao na walang ibang Diyos kundi yung Diyos na namatay sa krus. Dapat ipinapatibay natin yan. Unto a perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So sino yung magpapatunay niyan? Tayo na mga anak ng Diyos. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Kita mo yon? At ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Ikaw ba nakakilala na sa kay Kristo? Ikaw ba nakakilala na sa anak ng Diyos? Kaya sabi dito and of the knowledge of the Son of God. Yung iba, hindi nila kilala yung anak ng Diyos. Ang kilala lang nila, Diyos. Hindi ko nga alam paano na nakilala yung Diyos. Hindi nga nila yan nakita dito. Hindi naman yung pumunta dito sa lupa. Pero kilala nila yung Diyos. Sapagkat yung Diyos na yon na pumunta dito, isa lang sila. Isa lang yan. Siya din yun. Na ipinapakita ng Bible na ang Diyos, binabanggit yung Diyos, pero yung Kristo, si Jesus, hindi nila pinaniwalaan kasi tao lang si Jesus. Pero hindi nila nabanggit, hindi nila na pag-aralan na ang salita doon na si Kristo ay naging tao. Pag sinabing naging tao, nagmula sa saan? Alam nga mula sa daga. Ang sabi niya doon ay siyang Diyos na naging tao. Malinaw po yan, malinaw na malinaw po yan. 2025 pa yung vision yan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ninyo naunawaan ang salitang yan. Ako ang Diyos na naging tao. Yan nyo? Ako yun si Jesus. Yan si Jesus na yan ay siya yung Diyos na naging tao. So yan yun. Sinasabi dito, and of the knowledge of the Son of God. Okay? At saan pa dito? Anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao.
O hanggang sa lubos na tayo ay naging matured na mananampalataya at naunawaan natin ang salita ng Diyos hanggang sa sukat ng pangangatawan. Hanggang sa ikaw ay lumaki sa iyong katawan, no? Na naunawaan mong salita ng Diyos at ikaw ay naging puspos ni Kristo. Yun yung pinapakita dito at sinasabi sa salita ng Diyos na dapat natin maunawaan na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos at tayo yung mga banal na nagpapatibay ng katawan ni Kristo. Kung ikaw ay kapatid ay hindi mo to gawa, sorry po sa iyo. Pero kung ikaw ay nais na makinig ngayon ng salita ng Diyos at nais na makilala ang Panginoon, tulad ko, makilala ko yung Panginoon, kaya po, itong pinangalandakan ko ngayon sa ikasasakdal ng salita ng Diyos. Di ba? Na kung ako ay hindi ligtas, hindi ko to masasabi sa inyo. Na kung ako ay walang pakilala na may Panginoong Hesus, ay hindi ko to masasabi sa inyo. Dahil ako ay naligtas at pinatawad ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo yung ganitong totoo. Ayaw mo bang ipatawad ka ng Panginoon? Ayaw mo ba na ikaw iligtas ng Panginoon sa impyerno? O, ayaw mo ba yan? Doon ka makinig sa iba kung ayaw mo ito. Okay? Pero kung gusto mo naman, ay makinig ka dito. Diba? At salamat po sa inyong tiwala na ang programang Devotion Pilipinas ay nagsasabi po ng katotohanan. Okay? Ayan po ang ating napag-aralan ngayon. So hanggang dito na lang tayo po. At nawa, mayroon po kayong natutunan at mayroon po kayong na-apply sa inyong buhay sa ating napag-aralan. So purihin ang Panginoon at salamat sa inyong pagkikinig. Tayo po manalangin. Ama, salamat sa inyong mga salita na inyong pong ginamit ngayong umaga. Nawa po Lord, naunawaan ang ating mga manunood, ng ating mga nakikinig sa atin sa ating programang Devotion Pilipinas. Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo ng lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan na hinayaan mo po kami, pinayagan niyo po kami na ma-on air ang inyong salita, Panginoon, ang kaligtasan na ang sinong makikinig ngayon ng inyong mga salita ay patuloy silang pagpalain niyo, Panginoon. At tulungan din po ang mga tao na hindi po nakaunawa ngayon ay paintindi niyo po sa kanila, Panginoon Lord, at maging daluyan ng pagpapala spiritual itong programa ng Devotion Pilipinas today, Panginoon. Lord, dalangin ko po na inyo po pangunahan ang bawat isa. At salamat po muli, O Diyos. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon na hindi makaunawa at hindi nais nakilalanon ang Panginoon at nais magsisi ng kanyang kasalanan, ay sabayan niyo lang ako sa panalangin. Ito hindi wala sa pilitan. Ito ginaguide ko lang kayo kung paano po tayo lumapit sa Panginoon. Okay? Sabayan niyo lang ako, no? Kung saan man kayo nandyan, sabayan niyo lang ako. Panginoon, ako po, O Diyos, ay makasalanan. At hindi ko po alam kung paano po, Panginoon, ang gagawin para maging ako'y kabilang sa inyong mga anak. Lord, tulungan niyo po ako na maging saint, maging isang saint, Panginoon, o ng isang santo, Panginoon ninyo, Ama, na totoong naglilingkod sa inyo. Lord, tulungan niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. At Lord, bukas ang puso ko, Panginoon. At naniniwala ako na ikaw ang Diyos na buhay na namatay sa krus upang bigyan kami ng kaligtasan. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, makilala kita ng lubos. Maraming salamat po sa programang ito, Devotion Pilipinas, na siya po, Panginoon, nagbigay sa akin ng linaw ng inyong mga mensahe upang makilala kita, Ama. Maraming salamat po, Lord, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating gawain at nawa ay pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Kung mayroon po kayong nais i-comment po dyan, saan man to makarating ang ating programa, ay maaari po kayong mag-comment dyan sa ating chat box at sabihin niyo sa akin, Pastor, ako po pinagpala ng Panginoon. Ako po ay natuwa sa mga salita ng Diyos. No? I-comment lang po ninyo dyan. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi natuwa,
maaari din po mag-comment kayo diyan kasi baka maaari lamang na hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos. Pero alam ko na ang salita ng Diyos 'pag inyo narinig ay sigurado bagabagin po kayo nito. Dakilain ko. Okay, so ito po ang ating Devotion Pilipinas na nangangaral ng salita sa araw-araw po dito sa ating Spin Media Broadcasting Network po. Okay. Ikaw ang nagbigay pag-asa ng Ayan, sa pamamagitan ng awit na yan, ako po ay nagpapaalam na sa inyo, pansamantala lamang. kaligayahan. Ayan, salamat po sa inyong mga patuloy na pagsubaybay sa ating programang Division Pilipinas. At muli po bukas tayo ay magkita-kita sa araw ng bukas noon na tayo ay makapagpahayag ulit ng salita ng Diyos. Ay, subaybayan po natin, follow and share ang ating mga programa ng Devotion Pilipinas. Ayan, wala po akong ibang masabi kundi to God be all the glory. At pagpalain po kayo nawa ng Panginoon. Bye-bye! Sandi lang, ngunit totoo. Nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Papuring awitin, aking ibig sabihin.